Nagsimula ang pelikula sa isang ospital na ang mga doktor ay nagsisikap na iligtas ang buhay ng isang sanggol. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ang ina ng sanggol na si Diane upang tingnan ang kalagayan ng kanyang sanggol na nakaligtas sa kritikal na kondisyon. Sa susunod na eksena, makikilala natin ang isang batang nagngangalang Chloe na may iba't ibang sakit, kabilang ang diabetes, hika at pagiging paralisado. Sa bahay, nakagawian ni Chloe ang pag-inom ng maraming gamot at pagsuri ng dugo upang makontrol ang pagtaas ng lebel ng dugo. Ipinakitang si Chloe ay isang napakatalinong bata, may pagnanais siyang mag-aral sa isa sa mga nangungunang unibersidad sa lungsod at nag-apply sa kolehiyo. Siya ay palaging nasa sabik kapag may dumarating na liham at umaasa na ito ay isang liham na mula sa mga unibersidad. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nakatanggap ng anumang liham mula sa unibersidad. Gustong-gusto din ni Chloe na gumawa ng mga eksperimento at bumuo ng mga sopistikadong kasangkapan na itinuro niya sa kanyang sarili habang nasa bahay. Isang araw, habang nag-aaral siya ay narinig niya ang tunog ng sasakyan. Akala niya ito ang tagahatid ng sulat, ngunit nang dumungaw siya sa bintana, ito pala ay ang kanyang ina na kakadating lang pagkatapos mag-grocery. Habang nasa telepono ang kanyang ina, agad niyang tinignan ang grocery box at kumuha ng mga tsokolate. Gayunpaman, aksidenteng nakita niya ang isang pakete ng berdeng gamot na may pangalan ni Diane Sherman. Nagtaka siya kung anong sakit meron ang nanay niya. Sa gabi, ang kanyang ina ay nagbibigay ng gamot para inumin niya bago matulog. Nagulat siya dahil may nakita siyang berdeng gamot. Tinanong niya ito sa kanyang ina at sinabi nitong ito ay kanyang gamot at ang pangalan sa pakete ay pangalan lamang ng tatanggap. Si Chloe na nagtataka pa rin ay nagpatuloy sa pag-inom ng gamot at dumiretso sa pagtulog. Kinabukasan, nadagdagan ng pag-uusisa ni Chloe at nagpasya siyang kumuha ng isang pakete ng gamot sa cabinet at tiningnan ang pangalan ng gamot, Trejoxen, ang nakalagay sa pakete at siya ay nalilito dahil sa pagkakataong nakita niya ang kanyang pangalan na nakabalot sa gamot. Tinanggal niya ang maliit na sticker na may pangalan niya at doon ay nakita ang pangalan na Diane Sherman na nakasulat sa likod. Pagsapit ng gabi bago siya matulog, binigyan ulit siya ng kanyang ina ng gamot gaya noong nakaraang gabi, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nilunok ni Chloe ang berdeng gamot at ibinalik ito upang masuri. Matapos makatulog ang kanyang ina, agad na pumanaog si Chloe upang maghanap ng impormasyon tungkol sa Trejoxen sa pamamagitan ng kanyang computer, sa kasamaang palad ay hindi niya ito magawa dahil may problema sa internet. Habang gumagamit ng computer, hindi niya alam na may nakatingin sa kanya sa sulok ng kwarto. Kinabukasan, agad siyang tumawag sa iba't ibang tao at nagpatulong sa kanila na suriin ang Trejoxen na nakasulat sa pakete. Gamot pala ito sa puso, pero ito ay pulang gamot at hindi berde. Nagsimulang maghinala si Chloe na may gustong gawin ng kanyang ina. Nagtataka pa rin si Chloe kaya hiniling niya sa kanyang ina na pumunta sila sa sinehan bilang dahilan para maghanap ng impormasyon doon. Habang nasa sinehan, sinabi niya sa kanyang ina kay na gusto niyang pumunta sa banyo. Lumabas si Chloe sa sinehan at agad na pumunta sa pinakamalapit na drugstore. Pagdating niya sa lugar ay napakahaba pala ng pila, agad na nakiusap si Chloe na kung pwede siyang mauna. Tinanong niya ang pharmacist tungkol sa berdeng gamot na ibinibigay ng kanyang ina, nagtanong siya kung para saan ang Trejoxen. Nakita ng pharmacist ang gamot at naguluhan, ang gamot ay hindi Trejoxen, ito ay Ridocaine at ito ay kadalasang ginagamit para sa mga aso. Nagulat si Chloe nang marinig ang pahayag na ito. Pagkatapos ay itinanong niya kung ano ang mangyayari kung ang isang tao ay uminom ng gamot na ito at ang sabi ng pharmacist, kung ang isang tao ay umiinom ng gamot na ito ay makakaranas ng pagkalumpo. Biglang dumating ang kanyang ina na natataranta, kaya agad na tinurukan ng pampamanhid sa binti si Chloe saka siya mabilis na inuwi. Pagdating sa kanilang bahay, si Diane ay nagsimulang magpanik, kaya kinulong niya si Chloe sa kwarto nito. Pagkatapos ay lumabas siya para bumili ng bagong reseta ng pangpalumpo na hinahanap niya sa internet. Nagising si Chloe at napagtanto niyang ikinulong siya ng kanyang ina sa silid. Siya ay isang matalino na bata kaya mayroon siyang ilang mga paraan upang mabuksan ang pinto. Sa kasamaang palad ay naisip ito ng kanyang ina at iniharang ang pangwalis sa pinto. Pero hindi siya mabilis sumuko. Ginamit niya ang kanyang mga kasanayang pang-agham at teknikal sa kakumuha ng panghinang, kumot at naglagay ng tubig sa kanyang bibig. Pagkatapos ay lumabas siya sa bintana at gumapang sa bubong ng kanilang bahay upang pumunta sa susunod na silid. Ginagamit niya ang init mula sa panghinang at pagkatapos ay ang tubig para mabasag ang salamin sa bintana ng sumunod na silid, ang kumot ay ginagamit bilang sapin upang hindi malantad ang katawan niya sa basag na salamin. Pagkalabas niya sa bintana, naramdaman niya na mag-uumpisa na siyang hikain at sa kasamaang palad ay nakalimutan niyang dalhin ang kanyang inhaler.
Sinubukan niyang gumapang kahit na hinihingal upang marating ang kanyang silid. Pagdating dito, agad niyang ginamit ang kanyang inhaler para maibsan ang kanyang hika. Agad siyang sumakay sa kanyang wheelchair at nagmadaling pinaandar pababa. Gayunpaman, ang elevator na ginagamit niya sa pagbaba ng hagdan ay sinira ng kanyang ina. Sa pagbagsak niya ay may milagro siyang nararamdaman at naigagalaw na niya ang kanyang daliri sa paa dahil matagal na siyang hindi nakakainom ng gamot na ibinibigay sa kanya ng kanyang ina. Lalo siyang nagiging kumbinsido na ang kanyang ina ay isang psychopath. Agad na sumakay si Chloe sa kanyang wheelchair at lumabas ng kanilang bahay upang pumunta sa lungsod. Biglang narinig ni Chloe ang tunog ng paparating na sasakyan. Natakot si Chloe na baka kotse ito ng kanyang ina at agad na nagtago. Ang driver pala ng sasakyan ay ang tagahatid ng sulat sa bahay nila Chloe. Agad namang nagpakita si Chloe at hinaranggan ng sasakyan nito na muntik na siyang mabangga. Lumabas ang driver ng sasakyan at tinanong kung ano ang problema niya. Sinabi niya lang ang mga salitang, "Tulungan mo ako." Habang siya ay tinutulungan nito, biglang dumaan ang sasakyan ng kanyang ina at nakita silang dalawa. Agad na lumapit si Diane sa lalaki para tanungin kung ano ang nangyari kay Chloe. Pinigilan ng lalaki si Diane ng akmang iuuwi na niya ang kanyang anak. Sinabi nito na ayaw umuwi ni Chloe at gusto niyang pumunta sa istasyon ng pulisya. Nagpumilit si Diane na iuuwi ang kanyang anak at nagbanta na isusumbong ang tangkang pagkidnap kay Chloe sa mga pulisya. Dahil walang signal, walang saysay ang pagsisikap ni Diane. Wala siyang nagawa kundi hayaan sila pero kailangan ay isama nila siya. Nang isinakay si Chloe sa sasakyan ng lalaki, sinaksak ni Diane ng pampamanhid sa leeg ang lalaki hanggang sa mawalan ng malay. Pinatahimik din si Chloe at nawalan din ng malay. Nang magising siya ay nasa silong na siya ng kanilang bahay at nakakulong, nakita niya ang isang itim na likido na ginawa ng kanyang ina na marahil ay isang pangparalisado na gamot para sa kanya. Hindi siya makaalis dahil iginapos siya ng kanyang ina, pagkatapos ay humanap siya ng ibang paraan para makaalis doon. Hanggang sa makita niya na may nakatambak na mga papel, ito pala ay ang tungkol sa pagpasok niya sa mga unibersidad. Nalaman niya na itinago pala sa kanya ng kanyang ina ang mga liham kaya lalo siyang nagalit. Nakahanap din siya ng ilang larawan na nagpapakita na dati siyang malusog at hindi paralisado. Ang mas nakakagulat pa ay may nakita siyang papel na naglalaman ng impormasyon ng pagkamatay ng isang sanggol na nagngangalang Chloe. Na namatay 2 oras matapos ipanganak kasama ang isang pahayagan na naglalaman ng balita ng pagkidnap sa isang sanggol na mayroon ding petsa ng pagkamatay ni Chloe. Sa oras na iyon, napagtanto niya na hindi siya ang tunay na anak ni Diane at siya ang bata na ninakaw mula sa kanyang tunay na mga magulang. Nabatid na hindi naligtas ang sanggol ni Diane na ipinakita sa simula ng pelikula. At dahil doon, nabigo lalo si Diane kaya inagaw niya ang sanggol ng iba sa ospital para palitan ang namatay niyang anak. Siya ay naguguluhan na at sobrang sama ng loob nang biglang dumating si Diane. Sinabi niya dito na hindi pala talaga siya ang kanyang ina, at siya rin ang dahilan kung bakit siya nagkasakit at naparalisa dahil sa mga gamot na pinapainom niya. Sinabi nito na nagawa niya lang ito dahil mahal siya nito. Sinabihan niya din si Chloe na kalimutan na ang lahat ng ito at sana ay bumalik na sila sa dati, saka itinapon ang mga gamot niya. Si Chloe na natatakot pa rin ay tumanggi sa sinabi ng kanyang ina hanggang sa maubos ang pasensya nito, kaya kinuha ni Diane ang itim na pinaghalo na likido upang i-inject sa kanya. Lalong natakot si Chloe kaya agad siyang tumakbo sa likod ng aparador at nilock ito. Doon ay nakahanap siya ng lason, at nang mabuksan ng kanyang ina ang pinto, ininom agad niya ang lason hanggang sa ma-overdose siya. Napaiyak si Diane nang makitang mamamatay ang kanyang anak dahil sa lason. Dito ay malalaman natin na mahal niya si Chloe at dahil dito ay gusto niyang kontrolin ang bawat galaw na ginagawa niya mula nang pinanganak. Si Chloe ay agad na dinala sa ospital para gamutin, buti na lang at matagumpay siyang napagaling ng mga doktor, ngunit nahihirapan pa rin siyang gumalaw at magsalita. Nakita niya ang kanyang ina na nakatitig sa kanya mula sa salamin sa kwarto niya, kaya agad siyang humingi ng tulong sa nurse sa pamamagitan ng pagpindot sa help button. Hindi pa siya nakakapagsalita kaya sumisenyas na lang siya gamit ang mata niya, binigyan siya ng nurse ng papel at ballpen para maisulat niya ang gusto niyang sabihin. Habang siya ay nagsusulat, isang emergency alarm ang biglang tumunog, ang tumunog pala ay isang pananabutahe na ginawa ni Diane para makuha ang atensyon ng nurse. Hindi nagtagal ay pumasok si Diane sa kwarto ni Chloe at agad na tinanggal ang lahat ng kanyang medical equipment saka siya inilabas ng kwarto. Pagkabalik ng nurse ay nataranta siya dahil sa pagkawala ni Chloe. Doon ay nakita niya ang isinulat ni Chloe na salitang, "Mom." Agad na nagsumbong ang nurse sa security para mahanap siya. Si Chloe ay pilit na dinadala ng kanyang ina ngunit hindi siya makahingi ng tulong.
Pagdating sa escalator ay hindi maigalaw ng nanay ni Chloe ang wheelchair niya, ginamit pala niya ang kanyang mga binti para mapigilan ito. Dito ay medyo naigagalaw na niya ang mga paa niya. Hindi nagtagal ay dumating ang mga security guard para pigilan sila sa pag-alis. Nang makita ito ni Diane ay agad niyang tinutukan ng baril ang mga security officer at nagsabing gusto lang niyang umuwi kasama ang kanyang anak. Nagawa ng isa sa mga security guard na barilin si Diane at nahulog ito sa hagdan kaya nailigtas si Chloe ng mga awtoridad. Sa susunod na eksena makalipas ang 7 taon sa isang mental hospital, si Chloe ay nasa hustong gulang na, ipinapakita na naigagalaw na niya ang kanyang mga binti kahit na ito ay mahirap. Doon ay may binisita si Chloe, ito pala ay si Diane Sherman. Sinabi ni Chloe sa kanya na napakasaya na ng buhay niya ngayon kasama ang kanyang tunay na pamilya, marami siyang kaibigan, at nakapagtapos pa siya sa paborito niyang unibersidad. Bago magpaalam si Chloe ay inilabas niya sa bibig niya ang gamot para sa aso na binibigay dati ni Diane sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Chloe sa kanya na, "I love you mom, buksan mo ang iyong bibig." Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Babush!